Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaisa po ng buong simbahan, ipagdiwang po natin ang kapistahan ni Apostol Santiago upang tayo maging marapat sa misang ito. Magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos na kaligtasan, kalugod sa iyong mga kabayaman. Inutuloy ka, ipinagtatangan, sinasambatan namin sa iyong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, namin ang amin, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong na ang Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama-sama nating idalangin, idiat tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Dasal din natin sa misang ito ang mga tumutulong sa ating simbahan, sa ating ang mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila, ang mga breadwinner ng pamilya, ang mga nagpapamisa, mga kasama nating nagsisimba, lalo na may mga problema. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinilagam mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kaniyang pagkapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kung baga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay.
Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako na'y sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring nabubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon, ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nabubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasayat natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit, nananangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin. Kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Anong ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob niyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababataban ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko, ibabatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi niyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila. At ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lassal at Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ang gusto niyong maging? Ano po ang gusto niyong makamit o marating? Napag-isipan niyo na po bang mabuti ito? At sa palagay ko, ang mas magandang tanong ay, napagdasal niyo na po ba ito? Sapagkat hindi po sapat na gusto lang natin ang ating ambisyon. Dapat at better kung ito ay gusto rin para sa atin ng Panginoon. Yan po ang ipinapakita sa atin ni Santiago ngayon. Narinig po natin ang ambisyon ni Santiago noong una at ng kapatid niya. Ang makaupo sa tabi ni Kristo, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Ang ibig sabihin ay kapag si Kristo ay naghahari na sa mundong ito, kapag may kahari na o at least ay may pinamumunuan na, sa makatwid gusto nilang maambunan ng kapangyarihan niya. Actually, gusto rin naman ng ibang mga alagad na unahan lamang nila sa pamamagitan pa ng kanilang sariling ina. Notice how Jesus made them realize na hindi tama ang ambisyon nila. And therefore, pati ang kadakilaan na hinahangad nila. Ang paghahari nga naman ni Kristo ay hindi katulad ng paghahari ng mga tao sa mundong ito na pinaglilingkuran. So, iba rin ang kadakilaan para sa Kanya. Hindi ito sa pagiging una, hindi ito sa pagiging makapangyarihan na pinaglilingkuran ng iba, kundi sa pagiging huli at sa paglilingkod sa iba. Lalong-lalo na sa mga nangangailangan to the extent na kaya pa niyang ibigay pati buhay niya. And certainly, hindi man sila agad sumunod o hindi man nila agad naunawaan ito, ay nakinig naman sila. Makikita po yan sa mga naging paglilingkod ng mga alagad. Katulad po ni Santiago, na unang nag-alay ng kanyang buhay kay Kristo. Kaya naman ngayon siya ating pinararangalan sa napakagandang paraan kaisa ng mga banal sa kalangitan na pwedeng hindi nangyari kung ipinagpilitan niya pa rin ang ambisyon niya. Kaya sana matuto tayo sa Kanya. May kasabihan po kasi tayo o expression na hindi naman masamang mangarap. Pero syempre, depende pa rin sa pangarap. May pangarap po kasi na para yumaman lang, para maging maganda lang ang buhay, para maging pasarap lang sa buhay balang araw. O may pangarap po kasi na para makapaghiganti lang, para makapagyabang lang, para may mapatunayan yan lang. Hindi po maganda yan. In a sense na matupad man po yan kung ating ipagpipilitan, hindi naman po tayo siguradong magiging masaya ng totohanan. We will still feel wanting and empty in the end. And that feeling will never end. Sabi ko nga po kahapon, let us define success as God does, not as the world does. Kasi if we'll define success sa paraan ng mundo, ano man o saan man, gaano man katayog ang marating natin, may bago at may bagong ipepresenta ang mundo sa atin na mas dapat pa nating marating o kaya mas may narating sa atin, wala po tayo ibang gagawin kundi patunayan na lang ng patunayan ang sarili natin. Kaya wag lang po sana tayong mangarap. Wag lang din po sana tayong magdasal na matupad ang ating mga pangarap. Dahil paano naman tayo tutulungan ng Panginoon na tuparin ang ating mga pangarap kung hindi naman ito niya pangarap para sa ating lahat, di ba? Sa halip, yes, mangarap tayo, but let us ask our Lord to examine and purify our ambitions. Na kung maaari, baguhin niya kung kinakailangan baguhin. Upang ang pangarap natin ay maging pangarap din niya para sa atin. Sa gayon, mas makakasigurado tayo na tutulungan niya tayo. Mas magiging malakas ang ating loob, mas magiging payapa ang ating isipan,
mas magkakaroon tayo ng kumpiyansa na ang pangarap na ito ay matutupad talaga. Basta, tulad ni Santiago, maging mapagkumbaba lang tayong makinig sa kung ano ang sabihin niya sa atin. So much so na kahit pabaguhin niya ang ating plano ay pumayag tayo. Sapagkat lagi naman siyang mayroong mas magandang plano. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo, sapagkat anak niya ako. Mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, siyempre hindi naman po ako haharap sa inyo na may pangit akong plano. Pero kung minsan, ang magandang plano ay nagiging pangit din kung meron kang mas magandang plano para sa amin. Ang magandang plano namin ay nagiging pangit din kung ipipilit namin tapos i-disregard namin ang mas maganda mong plano para sa amin. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami sa aming pagdarasal sa iyo ng aming mga plano sa buhay. Tulungan mo po kami maging mapagkumba at maging sensitibo sa mga pangyayari sa buhay namin na parang nagiging sagot mo kung minsan sa panalangin namin upang ma-guide mo kami sa dapat naming gawin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo kung lagi tayong susunod sa kalooban ng Diyos. Kung lagi mo namang ginagawa ang magagawa mo, ang best mo, tapos may mga aberya, baka may pinapahiwatig siya. Baka nililid ka niya sa mas maganda niyang plano kaya sa plano. Baka pinaghihintay ka lang niya. Baka may dinidevelop lamang siya sa pagkatao mo talaga. Basta huwag kang mapagod magdasal. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan sa una-una ay magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
sa tinapay at alangalan. Patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa iyong sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo kami pakundangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak upang sa kapistahan ni Apostol Santiago na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salik at katuwang sa pagkapantili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong binarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga pagdarasal. Pagdasal natin sa puntong ito ang mga kakilala nating yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, ay sa ang mahal na birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihanyag mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kabayadihan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa kapwa lang makikita pag-ibig mo, at sa paglilingkod ay saya sa puso ko. Sa pagtatanging sa kapwa lang makikita pag-ibig mo, at sa paglilingkod ay saya, at sa paglilingkod ay saya, at sa paglilingkod ay saya sa puso ko, sa puso ko, sa puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kapistahan niya ay masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Wag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Maraming pong salamat sa tiwala ninyo at sa pagmamahal niyo sa ating inang simbahan. Ang Panginoon na po ang bahala na magsukli sa inyong kabutihan. Thank you po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. This day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears still
in your pain. Thank you, Father. Salamat po.